Bakit natatakot ang China sa militar ng Pilipinas? Tutulong ang USA sa Pilipinas. Sa nakalipas na mga taon, kapansin-pansing nagbago ang paraan ng Pilipinas sa pagharap sa China sa West Philippine Sea. Mas naging matatag ang paninindigan ng Maynila habang pinalalakas nito ang sariling kakayahang pandepensa at ang pakikipagtulungan sa mga kaalyado. Patuloy pa rin ang tensyon sa South China Sea, kabilang ang mga confrontation sa Ayungin Shoal at Scarborough Shoal. Lumalakas ang depensa ng Pilipinas. Hindi man maihahambing ang laki ng militar ng Pilipinas sa China, unti-unting pinapalakas ng bansa ang kakayahan nitong protektahan ang sariling teritoryo at maritime interests. Kabilang dito ang modernisasyon ng Philippine Navy, Air Force at iba pang sangay ng Armed Forces of the Philippines. Isa sa mga pinakamahalagang bahagi nito ang BrahMos Supersonic Cruise Missile na itinuturing ng mga opisyal ng Pilipinas bilang isang mahalagang credible deterrent sa South China Sea. Ang layunin nito ay hindi nangangahulugang nais ng Pilipinas na makipagdigma. Sa halip, ang pagkakaroon ng kakayahang tumugon ay maaaring magpataas ng panganib at gastos para sa sinumang magtatangkang gumamit ng puwersa laban sa bansa. Mas matibay ang ugnayan sa mga kaalyado. Isa pang malaking pagbabago ay ang mas malapit na security cooperation ng Pilipinas sa United States, Japan, Australia, South Korea at iba pang partners. Lalong naging mahalaga ang alyansa ng Pilipinas at Estados Unidos dahil sa Mutual Defense Treaty at sa lumalawak na military cooperation. Kasabay nito, pinalalawak din ng Maynila ang defense partnerships nito upang hindi lamang umasa sa isang bansa. Dahil dito, anumang seryosong pag-atake sa Pilipinas ay maaaring magkaroon ng mas malawak na epekto sa rehiyon. Hindi na umaatras ang Pilipinas. Ang pinakamalaking pagbabago ay marahil ang mas matapang na paninindigan ng Pilipinas. Patuloy na ipinapakita ng bansa sa pamamagitan ng mga patrol, diplomatic protests, transparency at military cooperation na hindi nito basta isusuko ang mga karapatan nito. At ito ang dahilan kung bakit nagiging mas komplikado para sa China ang sitwasyon. Hindi lamang mas pinapalakas ng Pilipinas ang sariling depensa. Mas pinalalawak din nito ang network ng mga bansang handang makipagtulungan dito. Gayunman, hindi nangangahulugan na takot na ang China o mas malakas na ang Pilipinas kaysa China. Malaki pa rin ang agwat sa kanilang military capabilities. Sa gitna ng patuloy na tensyon sa South China Sea, ang tanong ngayon ay kung ang lumalakas na deterrence ng Pilipinas ay magdudulot ng mas matatag na kapayapaan o lalo pang magpapataas ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. 100 na mga Pinoy inaresto sa China. Bine-verify na ng Department of Foreign Affairs, DFA, ang ulat sa pagkakaaresto ng mahigit 100 Pilipino sa China dahil sa sinasabing paglabag sa immigration laws ng bansa. Nakikipag-ugnayan na ito sa Philippine Embassy sa Beijing at sa mga Philippine Consulate General sa China upang alamin ang detalye ng mga pag-aresto at matiyak na nasusunod ang due process. Handa rin ang Pilipinas na magbigay ng consular assistance sa mga Pilipinong nangangailangan nito. Lumabas ang pahayag ng DFA matapos sabihin ng Chinese Foreign Ministry na may mga Pilipino sa China na nahuli at iniimbestigahan dahil sa hinihinalang paglabag sa batas ng China. Ayon sa Chinese official, nagsasagawa ang kanilang National Immigration Authorities ng mga espesyal na operasyon laban sa mga dayuhang ilegal umanong pumapasok, nagtatrabaho o naninirahan sa kanilang bansa. Iginiit ng China na naaayon sa kanilang batas ang operasyon at sinisikap nilang protektahan ang karapatan ng mga dayuhan. Samantala, sinabi ng DFA na iginagalang ng Pilipinas ang soberanya ng China at ang karapatan nitong ipatupad ang sariling immigration laws. Gayunman, dapat itong gawin alinsunod sa due process at umiiral na mga batas at kasunduan. Hiniling din ng Pilipinas sa Chinese authorities na protektahan ang mga karapatan ng mga Pilipinong naaresto at agad na ipaalam sa Philippine Foreign Service Post ang kanilang pagkakaaresto at pagkakadetini alinsunod sa Vienna Convention on Consular Relations at sa 2013 Philippines-China Consular Agreement. Banta ng China sa Pilipinas? Ibinunyag ni Presidential Anti-Organized Crime Commission Executive Director Benham Corda Jr. ang umano'y pagbabanta ng Chinese Embassy matapos maaresto ang 6 na Chinese nationals sa isang operasyon laban sa Sanya Steel Corporation sa Misamis Oriental noong Mayo 15. Sinalakay ang pasilidad dahil sa umano'y paggamit ng substandard na bakal at pagkakaroon ng radioactive materials. Ayon kay Corda, nagbabala umano ang Chinese Embassy na maaari ring hulihin ang mga Pilipino sa China kung hindi palalayain ng Pilipinas ang mga nahuling Chinese nationals. Dahil dito,
Tinawag ni Defense Secretary Gibo Teodoro na extortion at blackmail ang umano'y ginawa ng China. Kinondena rin niya ang anumang pagtatangkang pakialaman ang pagpapatupad ng batas ng Pilipinas. Ipinaliwanag ni Teodoro na ang operasyon laban sa mga Chinese nationals ay isinagawa batay sa mga search warrant na inilabas ng korte at may kaugnayan umano sa mga ilegal na aktibidad. Ang tensyon sa Scarborough Shoal. Nanatili rin ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China dahil sa mga operasyon ng China sa West Philippine Sea, particular sa Scarborough Shoal. Noong Agosto 11, 2025, nagbanggaan ang isang Chinese Coast Guard vessel at barko ng Chinese Navy habang hinaharang ang isang barkong Pilipino. Lubhang napinsala ang Chinese Coast Guard vessel. Mas naging kontrobersyal ang insidente matapos lumitaw makalipas ang halos isang taon ang impormasyon tungkol sa pagkamatay ni Yi Xingyu at Chen Long, dalawang Chinese personnel na kapwa namatay noong araw ng insidente. Sa kabuuan, nagpapakita ang mga pangyayaring ito ng patuloy na tensyon sa relasyon ng Pilipinas at China, mula sa pag-aresto sa mga Pilipino, umano'y diplomatic pressure, hanggang sa mga confrontation sa West Philippine Sea. Ang pangunahing usapin ay due process, karapatan ng mga Pilipino, soberanya, at pananagutan sa mga insidenteng nagaganap sa pagitan ng dalawang bansa. Tutulong ang USA sa Pilipinas. Matinding babala ng Amerika sa China sa West Philippine Sea. Habang patuloy ang tensyon sa West Philippine Sea, isang insidente ang muling nagpainit sa sigalot sa pagitan ng Pilipinas at China matapos masaktan ang isang Pilipinong sundalo sa gitna ng operasyon malapit sa Ayungin Shoal. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, nasugatan ang isang tauhan ng Philippine Navy matapos umanong hampasin ng isang miyembro ng China Coast Guard habang nagsasagawa ng lehitimong resupply mission para sa mga sundalong nakaestasyon sa BRP Sierra Madre. Mariin itong kinondena ng pamahalaan ng Pilipinas at tinawag na isang seryosong anyo ng harassment laban sa mga Pilipino. US naglabas ng matinding babala sa China. Hindi nagtagal ay naglabas ng pahayag ang Estados Unidos bilang tugon sa insidente. Mariing kinondena ng US Embassy sa Maynila ang umano'y mapanganib at agresibong kilos ng China laban sa mga tauhan ng Pilipinas. Nanawagan din ang Amerika sa Beijing na itigil ang mga aksyon na nagdudulot ng panganib sa kapayapaan at katatagan sa West Philippine Sea. Pinuri rin ng Estados Unidos ang pagiging profesional at mahinahong paghawak ng Armed Forces of the Philippines sa kabila ng nangyaring komprontasyon. Bagamat matindi ang naging pahayag ng Washington, wala pa itong inanunsyong direktang aksyong militar kaugnay ng pinakahuling insidente. Tutulong ba ang US kung muling atakihin ang Pilipinas? Isa sa mga madalas na tanong ng publiko ay kung papasok ba ang Amerika sa anumang labanan sakaling lumala pa ang tensyon sa West Philippine Sea. Batay sa umiiral na Mutual Defense Treaty o MDT ng Pilipinas at Estados Unidos, maaaring magkaroon ng obligasyon ang Amerika na tumulong kung magkakaroon ng armadong pag-atake laban sa armed forces, public vessels, o military aircraft ng Pilipinas sa Pacific, kabilang ang South China Sea. Gayunman, hindi nangangahulugan na bawat insidente ng harassment ay automatikong magre-resulta sa pagpapadala ng mga sundalong Amerikano. Karaniwang sinusuri muna ng magkabilang pamahalaan ang bawat pangyayari bago magpasya kung anong hakbang ang naayon sa kanilang kasunduan at sa umiiral na sitwasyon. Sa ngayon, ang pangunahing suporta ng Estados Unidos ay nananatili sa diplomatikong pagkondena, pagpapakita ng suporta sa Pilipinas at pagpapatuloy ng malapit na ugnayang pangseguridad ng dalawang bansa. Sa kasalukuyan, malinaw ang mensahe ng Estados Unidos. Suportado nito ang Pilipinas at nananawagan itong igalang ang international law at panatilihin ang kapayapaan sa West Philippine Sea. Init pa na tensyon, naghanda na ang Pilipinas gamit ang tulong ng US. Mula sa Amerika, dumating na ang mga bagong armas. Hindi lang ito basta-basta. Isang buong defense system ang binigay ng Amerika sa Pilipinas bilang bahagi ng kanilang lumalalim na ugnayang militar. Ang tinatawag na Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System, NEMESIS, ay isang mobile missile launcher system na kayang pabagsakin ang mga barko sa loob ng ilang minuto. Kasama rin dito ang MADIS o Marine Air Defense Integrated System na kayang basagin ang mga drone o eroplano na sumusubok na sumalakay sa ating airspace. Ang deployment ng mga armas na ito ay bahagi ng balikatan exercises, pero malinaw rin itong mensahe sa China. Hindi nyo basta-basta matatakot ang Pilipinas. Ang mga system na ito ay unang beses lamang na gagamitin
sa isang military exercise sa Pilipinas, isang senyales na seryoso ang US sa pagpapalakas ng presensya nila sa Indo-Pacific. Sa mga darating panataon, posibleng umulan ng military aid sa Pilipinas mula sa Estados Unidos. Ayon sa mga ulat, 2 bilyong dolyar ang posibleng maaprubahan na tulong militar mula 2026 hanggang 2029 bilang bahagi ng pagsuporta ng US sa mga kaalyado nito sa harap ng lumalakas na tensyon sa rehiyon. Ano ang dapat gawin ng Pilipinas dahil sa posibleng pagkakaipit nito sa sitwasyon? Ikomento mo naman ito sa ibaba. Huwag kalimutang i-like at i-share.